Pero bakit ho? Para ito sa kabutihan mo, iha. Pero imposible ang sinasabi niyo, mama. Unang-unay, hindi ko mahal si Noah at hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Nagkakamali ka, iha. You need a husband. Nagpoprotesta ang puso't isipan niya. How could she marry the man she hated? Iha, mabait si Noah kahit ganun siya. Wala lang talaga siyang hilig sa negosyo. But he is not a bad man. Hindi nakapagsalita si Ima. Alam mong kahit gustuhin ko'y hindi ko maaring alisan ng mana si Noah dahil anak ko siya. Ngayon niya nasagot ang tanong niya kung bakit hindi siya nito inampon ng legal. May balak pala itong ipagkasundo siya sa anak nito. Naniniwala akong kaya mong patinuin si Noah, iha. Sinabi mo na ba sa kanya, mama? Ano ang reaksyon niya? Pakakasal siya sa iyo, iha. Ano na ang desisyon mo, iha? Naguguluhan pa rin ako, mama. I'll think about it. Lumungkot ang ekspresyon ng mukha ni Monina sa sinagot niya. Ang swerte mo, Ima. Bulalas ni Pinky na kaibigan niya. Ang gwapo ng mapapangasawa mo at mayaman pa. But I don't love him. Bulalas niya. Isipin pa lamang niyang ikinasal sila ni Noah ay gusto na niyang magluksa. Siguro naman, kahit kunti may pagnanasa ka sa kanya, Ima. Pilyang sabi ni Pinky. Wala akong pagnanasa sa kanya, no? Mariin niyang tutol sa kaibigan. Wala ka ba talagang attraction kay Noah, Ima? Walang-wala talaga, Pinky. Tumahimik ka na nga lang dyan. Ano naman kaya ang mangyayari pag nagpapakasal kami? Ano pa? Hindi masaya. At paano naman kami magiging masaya? Isang dosina ang babae niyon. Edi lumabas din ang totoo, sabi ni Pinky na tumatawa. Gusto mo siyang pakasalan, pero inalala mo ang mga babae niya. Sunod-sunod ang pag-iling ni Ima. Nagulat si Ima nang bumungad sa paningin niya ang figura ni Noah. Nagkataong palabas ito ng bahay nang dumating siya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. Hinihintay kita. Kailangan nating mag-usap. Tungkol ba sa gustong mangyari ni Mama? Tumango ito. Hinawakan siya sa siko at saka pinaupo sa sopa. Naupo rin ito sa tabi niya kahit naiinis siya sa pagkakadikit ng kanilang mga balat ay hindi siya nagreklamo. Malaki ang pagkukulang ko kay Mama, Ima. Dahil doon ay hindi ko siya nagawang biguin sa kahilingan niya. Sa ganong paraan man lamang ay masabi ko sa aking sarili na minsan sa buhay ko ay naging masunurin akong anak sa aking ina. Sa tono ng pananalita mo ay parang kalbaryo sa iyo ang pagpapakasal sa akin. Naningkit ang mga mata niya. Bagay na hindi naman totoo dahil pabor sa iyo ang kahilingan ni Mama. Taas noon niyang sabi. Kitang-kita niya ang pagdilim ng mukha ng lalaki. Patid niyang tinamaan ang ego nito at ikinatuwa niya iyon. Noah, points of view. Labis ang inis na nadama ni Noah sa tinuran ni Ima. Hindi niya malaman kung ano ang sasabihin dito. Nang mga sandaling iyon ay wala siyang ibang gustong gawin kundi ang pagbayari nito sa pang-iinsulto sa kanya. Ang unang pumasok sa isip niya ay halikan ito upang patunayang ditong mali ito. Pero nag-alala rin siyang gawin iyon dahil baka masampal pa siya at panibago na namang insulto sa pagkalalaki niya. Para sa iyong kaalaman, sakripisyo ang tawag sa gagawin kong pagpapakasal sa iyo, Ima, dahil hindi ako attracted sa iyo kahit katiting man lang. Fine with me, Mr. Noah Agustin. Wala rin naman akong gusto sa iyo. Taas noong sabi ni Ima.
Mahalaga sa akin ang bawat segundo, kaya kailangang matapos na ang usapang ito, Noah. Okay. Sagot ni Noah at tumindig na rin at saka mabilis na tinungo ang pintuan. Wait, Noah? What? Hindi siya lumingon. Ayaw niyang makita ang magandang mukha ng dalaga. Baka kung ano pa ang magawa niya. Hindi na natin kailangan magpakasal, Noah, pero mananatili sa pagmamanage ko ang restaurant, she said in a business tone. No! Mabilis niyang putol sa iba pang sasabihin ng dalaga. Hindi mo, may isa sa katuparan kung anuman ang iniisip mo. Ibibinta ko ang restaurant at iba pang ari-arian ni Mama kapag wala na siya. Iyan ang plano ko noon pa man. Hindi mo maaaring gawin yan, Noah. Dugo at pawis ang puhunan ni Mama para maitayo lang ang mga business na iyon. Tapos ipagbili mo lang na parang wala iyong halaga sa iyo? Nagliwanag ang isip ni Noah. Damang-daman niya kung gaano kahalaga rito ang negosyong iyon. At yun ang gagamitin niya upang lumambot ang puso nito. Then, mamili ka. Pakakasal ka sa akin? O mawawala na sa iyo ang restaurant? Why are you doing this to me, Noah? Bakit gustong-gusto mong magpakasal tayo? Are you in love with me? Malakas na tumawa si Noah. Maraming dahilan kung bakit gusto kitang pakasalan, Ima. Pero hindi kasama roon ang pag-ibig. Unang-una ay si Mama. Gusto ko siyang paligayahin sa mga nalalabing sandali ng buhay niya. Pangalawa ay gusto kong patunayan sa iyo na nagkakamali ka sa sinabi mong hindi ka attracted sa akin. Napailing na lang si Ima. Hindi ko akalaing napakataas ng ego mo, Noah. Darating ang panahon na kakainin mo ang sinasabi mong yan, Ima. Pagkasabi noon ay tuluyan nang lumabas ng pintuan si Noah. Naiwan ang dalaga na nakatulala, gulong-gulo ang isip. Malungkot na pinagmasdan ni Ima ang natutulog na si Monina. Malaki ang pagkakahawig dito sa anak nitong si Noah. Kaya pumasok na naman sa isip niya ang lalaki. Nakatulugan niya ang pag-iisip sa posibleng mangyayari sa kanilang pagsasama ni Noah. Nagising lang siya nang maramdamang tila may humahaplo sa kanyang muka. Nang magmulat siya, ay si Noah ang kanyang nakita. Nakatunghay ito sa kanya. Ano ang ginagawa mo rito? Matigas niyang tanong. Don't ask me that stupid questions. Sabi naman ito sa matigas ding tinig. Mama ko ang naririto. Gusto ko siyang bantayan. For 18 years ay sinulo mo ang atensyon ni Mama, Ima. Narinig niyang sumbat ni Noah. Punong-puno ng hinanakit ang tinig nito. Napatitig siyang bigla sa mga mata nito. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito. Ang buong akala niya ay ikinatuwa nito ang closeness niya sa mama nila dahil malayang-malaya nitong nagagawa ang lahat ng gusto nito. Pero hindi ko isisisi sa iyo ang lahat dahil may kasalanan din naman ako. Hindi ko dapat hinayaang makuha mo ng buong buo ang kalooban niya. Hindi siya nakapagsalita. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang hinanakit. Gusto tuloy niyang makonsensya. Nablangko ang isip niya sa tinura nito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakadama siya ng kalungkutang hindi niya kayang isalarawan. Mabilis niya itong iniwan ng walang paalam. Isang araw, nag-uusap si Ima at ang kaibigan niyang si Pinky. Nang dumating, si Noah. Hi Noah! Masiglang bati ni Pinky. Tumango lang ito. Siya ang hinarap ni Noah. Kararating ko lang galing sa farm sa Nueva Ecija at dito kaagad ako dumiretso. We need to talk, Ima. Nagpaalam kaagad si Pinky. Tungkol saan ang pag-uusapan natin, Noah? Kahapon ko pa ito iniisip habang nagbiyahe ako papuntang Nueva Ecija.
Kumunot ang noo niya. Ano nga iyon? Let's get married and make an arrangement. Magpapakasal tayo pero hanggang sa papel lang, magiging mag-asawa tayo. Hindi natin pakikialaman ang isa't isa. Marriage for convenience? Nag-isip siya. Mukhang mapapayag siya nito sa ganong arrangement. Definitely ay walang physical contact. Siyempre, at hindi mo rin pakikialaman ang personal life ko. Okay, libre kang makipagrelasyon sa ibang babae pero kailangan ay hindi hayag dahil insulto yon sa pagiging asawa ko. At saka hindi ka pwedeng magkaroon ng anak sa labas dahil ididemanda kita. Okay, deal. Tara na kay mama. Tiyak na magiging masaya siya kapag nalaman niya ang plano nating pagpapakasal. Tuwang-tuwa si Monina nang sabihin ni Naima at Noah na magpapakasal na sila. Hindi na rin ito tumutol sa simpleng kasal na nais nila. Makaraan ang 2 linggo ay kinasal na sila sa bahay ng mga Agustin. Nang araw din iyon ay lumabas ng ospital si Monina. Laking tuwa nila nang biglang gumanda ang kalagayan nito. You may now kiss the bride, sabi ng judge matapos ideklarang mag-asawa na sila. Biglang kinabahan si Ima. Nag-iwas siya ng tingin kay Noah na nakaharap sa kanya. Sa takot niyang baka halikan nga siya nito ay siya na ang kumilos. Dinampian niya ito ng halik sa bibig at sa kaniyakap ng mahigpit. Ang saya-saya ni Mama no, sabi ni Noah nang lapitan nito si Ima. Siyempre dahil nasisiguro na niyang ligtas ang kabuhayang iniwan niya. Oo nga, ayaw naman nito na tila ayaw nang makipagtalo sa kanya. Excuse me, aniyang tumindig at iniwan ito. Sumunod ito sa kanya. Hindi ba pwedeng magkunwaring sweet para sa kapakanan ni Mama? Pakiusap nito, malamlam ang mga mata nito. Bakit pa? Alam naman ni Mama na napilitan lang akong magpakasal sa iyo. Bumuntong hininga na lang si Noah. Alam mo, ang hirap mo talagang i-please. Gumawa na nga ako ng paraan para magkasundo tayo. Still, ang sungit-sungit mo pa rin. I'm sorry, hindi kasi ako plastic na tao. Kung galit ako sa isang tao, ay talagang galit ako. At ipinapakita ko yon sa salita at kilos ko. Galit din ako sa iyo pero gusto ko na iyong kalimutan. Masama ang magtanim ng galit sa kapwa. Bigla kayatang naging religious ngayon. Bakit? Because I'm already 31, sagot ni Noah. I'm not getting any younger. Gusto ko na rin magkaroon ng direksyon ang buhay ko. Sawa na ako sa mga gimmicks at pag-aaksaya ng oras sa mga walang kwintang bagay. And I want to start now. That's good. Pagsisihan mo na rin ang lahat ng mga kasalanang nagawa mo at saka humingi ka ng tawad doon sa mga babaeng pinaiyak mo. Wala akong inagrabyadong babae. Ano ang tawag mo roon sa mga babaeng pinaibig mo at pagkatapos ay iniwan? Hindi ko sila pinaibig. Sila ang kusang umibig sa akin. Mayabang ka pa rin. Inis niyang sabi at tumalikod na rito. Wait! Hinagip nito ang kanyang braso. Napatingin siya sa kamay nitong nakahawak sa kanyang braso. Nakadama siya ng kakaiba at hindi niya gusto ang damdaming iyon. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin, Noah? Gusto ko ngang magkunwari tayong sweet sa paningin ni Mama. Mariin nitong sabi. Oh, okay. Napilitan na siyang pumayag upang bitiwan na siya nito. Thank you. Ngumiti ito at sa buong pagkagulat niya, ay siniil siya ng halik sa mga labi. Nagpumigla siya at sinipa ito. Napangiwi ito. Wala akong pagnanasa sa iyo. Curious lang akong malaman kung marunong kang humalik. Pinamulahan siya ng mukha. At saka patakbong tinungo ang kanyang silid. Kinabukasan. Ako na muna ang pupunta sa restaurant ngayon, honey. Dito ka muna, sabi ni Noah sa kanya. Magpahinga ka buong araw. Nangislap ang mga mata ni Monina. Tama yan, iho. Ikaw na muna ang bahala sa restaurant. Nang matapos kumain ay kinausap ni Ima si Noah ng sarilinan. Nanginis ka ba, ha? Sita niya rito.
Wala ka namang alam sa pagpapatakbo sa restaurant ay pinagpipilitan mo ang sarili mo. Ano bang tingin mo sa akin, bobo? Wala akong tiwala sa iyo. Ang sama talaga ng ugali mo. Ikaw na nga itong tinutulungan, nilalait mo pa ako. Dapat nga ay magpapasalamat ka sa akin at sinisipag ako. Naawa kasi ako sa iyo dahil baka lumala ang migraine mo. Kailangan mo ng pahinga. Minsan lang akong sipagin kaya samantalahin mo na. Bumawi ka ngayon, matulog ka ng matulog habang mabait pa ako sa iyo. Kinakabahan ako sa iyo eh. Sabi niyang nakahalukip-kip. Baka puro babae ang atupagin mo roon. Napakasilusa mo naman. Excuse me, hindi ako nagsisilos. Ayoko lang haluan mo ng pambababae ang negosyo dahil malas yon. Naiintindihan mo ba ako? Yes, madam. Intinding-intindi ko. Puno ng sarkasmo ang tono nito. Wala ka na bang sasabihin? Wala na. Mabuti naman at kanina pa sumasakit ang tenga ko sa boses mo. Paano? Aalis na ako. Matagal nang nakahiga si Ima pero hindi siya makatulog. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magpalakad-lakad sa loob ng kanyang silid. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi niya maintindihan ang sariling damdamin. Laman ng isip niya, si Noah. Nang dahil sa nalaman niyang dati rin palang playboy, ang ama nito ay nakadama siya ng pag-asa na magbabago rin ang kaniyang asawa. Nang hindi na siya nakatiis sa pag-iisip ay dinampot niya ang telepono at tumawag sa kondo ni Noah. Walang sumagot. Siguro ay undawin na ito kasama si Lini. Maya-maya pa ay may humintong kutsi sa tapat ng kanilang gate. Mula sa bintana ay nakita niyang bumaba mula roon si Lini. Kumaway pa ito nang mapatanaw sa dako niya. Ngunit hindi si Noah. Muli nitong pinaandar ang kutsi. Nakadama siya ng disappointment. Nagbalik siya sa kama at nahiga. Ma'am Ima, mayroon akong ibabalita sa iyo. Bungad ni Lini nang bumaba siya galing sa kwarto. Iyong babae na nagpunta dito noon ay nagpunta din doon sa kundo. Nagdilim kaagad ang mukha niya. Nagkita sila ni Noah? Oho, kasi naman ay ayaw umalis nung babae kahit sinabi ko na hindi na pupunta roon si Sir Noah. Naghintay talaga. Narinig mo ba ang pinag-uusapan nila? Narinig, kaso lang ay hindi ko maintindihan dahil Inglisan sila ng Inglisan. Pero sweet sila. Inalalayan pa ni Sir Noah ang babaeng iyon at inihatid sa parking area. Balak ni Ima na awayin si Noah pagdating ito pero hindi niya nagawa. Dahil inatake si Monina sa sakit nito. Namumutla ito at nawalan ng malay. Dinala nila sa ospital. Muli na-confine ito ng ilang linggo at hindi nagtagal ay binawian na ito ng buhay. Hindi umalis si Noah sa kanyang tabi habang nakaburol si Monina. Naging kiring ito sa kanya. Lagi nitong inaalala ang kanyang kalusugan. Matulog ka na at baka lumala ang migraine mo. Iyon ang laging sinasabi nito sa tuwing nagpupuyat siya. Kapag hindi naman siya kumakain ay pinipilit siya nito. Ang lahat ng iyon ay hindi niya binibigyan ng mali siya dahil batid niyang palabas lamang nito iyon. Hindi nga ako nagkamali, Ima. In love na sa iyo ang asawa mo. Madalas sabihin ni Pinky sa kanya. Umaarte lang yan. Halata naman kapag umaarte lang ang isang tao, Ima. Alam niya ang tipo ng babaeng gusto ni Noah, kaya hindi siya nagpapadala sa magagandang ipinapakita nito. Besides, kilala niya ito. Sweet talaga ito sa mga babae. Sa kanya lang naman ito inis dahil nga palagi niyang binabara ito. Nang mailibing na si Monina ay hindi umiiyak si Ima pero kitang-kita sa mukha niya ang labis na kalungkutan. Umiyak ka para gumaan ang pakiramdam mo, sabi ni Noah na laging nakalalay sa kanya. Walang maitutulong ang pagluha ko, mahinang sabi, ngunit ang kalooban niya ay umiiyak. Tama ang mama. You are a very strong woman. Pinisil nito ang kanyang palad. Nang mag-uwian na, ay maraming babaeng lumapit kay Noah at nakiramay rito.
Gusto mo bang samahan kita sa kwarto mo? Tanong ni Noah kay Ima nang makauwi sila sa bahay. Huwag na, salamat na lang. Take it easy, tinapik siya nito sa balikat. I'm okay, ganun naman talaga ang buhay. Lahat tayo ay Ganun ang nasa isip niya noong sabay na namatay ang kanyang mga magulang. Pero nanginginig ka. Inalalayan siya nito sa siko at inihatid sa loob ng kanyang silid. Pagkatapos ay kumuha ito ng isang basong tubig at ipinainom sa kanya. Salamat. Nahiga na siya sa kama at nagpikit ng mga mata. She was tired. Hindi lang katawan niya ang nahapo, kundi pati ang kanyang utak. Matulog ka ng mahimbing. Narinig niya ang bilin ni Noah. Kasunod niyon ay dinampian siya ng halik sa noo. Pagkagising ni Ima ay masakit ang ulo niya. Sinumpong na naman siya ng kanyang migraine. Inatake ka na naman ba ng migraine mo? Lumigid ito sa likuran niya at akmang hahawakan siya, ngunit pumiksi siya. Nagpilit siyang tumayo at saka nagtungo sa kusina upang ipagtimpla ng kape ang sarili. Ngunit hindi pa man siya nakalagpas sa dining ay natumba na siya. Ima! Sigaw ni Noah na mabilis na dumulog sa kanya. Ang taas-taas kasi ng pride mo. Anitong binuhat siya. Mabuti na lang at karpitid ang sahig. Dinala siya nito sa kanyang silid at maingat na ibinaba sa kama. Ngayon ay sabihin mo kung ano ang gusto mong kainin. Gusto ko ng kape. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Hindi pwede ang kape sa mga migraine, lalo't nagsusok ka. Gatas na lang ang ititimpla ko sa iyo. Nang magbalik ito ay hindi lang gatas ang dala. May pagkain din. Plain rice na umuusok pa sa init at steamed vegetables na may prutas din. Kainin mo para lumakas ka. Inihanda ko talaga to para sa iyo. Wala siyang ganang kumain pero pinilit niya ang sarili nang sa ganon ay hindi masayang ang effort nito. Halos isang linggo ring walang ibang ginawa si Ima kundi ang matulog at kumain. Nang gumaling siya ay nagpunta kaagad siya sa restaurant. Inabutan niya sa loob ng kanyang opisina ang isa sa mga waitress na kausap, si Noah. Nag-init kaagad ang ulo niya. Bakit ka nandito, Miss Perez? Sita niya rito. May itinanong lang siya sa akin. Si Noah ang sumagot dahil namutla kaagad ang waitress. Tungkol saan? Usisa niya na makaupo sa harap ng kanyang misa. Kung paanong lumago ang business na ito, sagot na naman ni Noah. I'm not talking to you. Nag-aral po kasi ako, ma'am, at may feasibility study kami. Naisip ko pong, okay, go back to your work. Hindi na natapos ng waitress ang sinabi. Sa tingin niya ay gumawa lang ito ng alibi dahil may guilt na nakasungaw sa mga mata nito. Ganon pa man ay pinalampas niya iyon. Thank you, ma'am. Lumabas na ito. At ikaw din, Noah, pwede ka nang umalis. Baling ito sa asawang matamang nakatingin sa kanya. Pwede ka na uling magpakasarap. Mas gugustuhin pa niyang sa labas ito mambabae kaysa pumatol ito sa kanilang empleyada. Bumuntong hininga ito, tumindig at lumapit kay Ima. Inalis nito ang salamin niya sa mga mata. Bakit ba lagi mong suot ito? Wala naman itong grado, di ba? Sinabi ko na sa iyong huwag mong pakialaman ang ayos ko. Mariin niyang sabi na nag-iwas ng muka rito. Ngunit hinawakan nito ang kanyang mukha at matagal na tinitigan. Alam ko na kung bakit gusto mong magsuot ng salamin. Gusto mong magmukhang authoritative. Tama, ako di ba? Pero mas gusto ko na wala kang salamin dahil mas lalo kang magandang tingnan. Para kang rosas na hindi pa namumukadkad. Pinamulahan siya ng mukha. Tinabig niya ang kamay nito. Hindi ako makakapag-concentrate kapag narito ka. Matigas niya ang sabi. Iwan mo na nga ako. Ngunit bago pa siya nito iniwan ay siniil mo na siya ng halik sa mga labi. Dahil sa kabiglaan ay hindi siya nakapagprotesta. Tulala siya ng iwan nito. Noah, point of view. Nakangiti si Noah habang nagmamaniho. 20 anyo siya nang una niyang makitang nakabating suot si Ima. Bagay rito iyon kahit maliit na babae ito. Nakyutan siya rito at hindi niya magawang alisan ang mga mata sa makinis nitong legs.
pero napakasungit na nito noon pa man. Binulyawan siya nito at pinaalis sa swimming pool. Napahiya siya at simula noon ay kinalimutan na niya ang atraksyon niya rito. Pero kahit hindi niya aminin ay maraming pagkakataong naisip niyang ligawan ito at baka sakaling mawala ang katarayan at maging maamo ito sa kanya. Subalit natatakot siyang ma-reject kaya kinalimutan na lamang niya ang hangaring iyon. Pero nagising ang natutulog na damdaming iyon nang hagkan siya nito sa bibig nang ikinasal sila. Tampi lamang yon pero malaking bagay na para sa kanya. He wanted to make love to her noong unang gabi ng kanilang kasal. Pero pinigil niya ang sarili dahil alam niyang hindi ito papayag. Ngunit habang lumalakad ang mga araw ay lalo lamang tumitindi ang kanyang hangarin na maangkin ito. Natagpuan din niya ang sarili na nagsisikap na mapalapit dito. Naging caring siya nito, pero ang lahat ng iyon ay hindi nito pinapahalagahan. Kamuntik na siyang mabangga sa nakasalubong na kutsi dahil sa pag-iisip kay Ima. Damn! Bakit ba niya guguluhin ang isip niya sa masungit na asawa na yun? Hating gabi na, ay nasa terrace pa rin si Ima. Naghihintay sa pagdating ni Noah. Hindi ito tumawag sa kanya kaya hindi niya alam kung nasaan ito ng mga sandaling iyon. Walang hiya talaga ang lalaking yun. Hindi man lang tumatawag. Pinagsisihan niya kung bakit pinaalis niya ito sa opisina. Dahil nang mapag-isa siya ay wala naman siyang nagawa. Okupado nito ang kanyang isip. Maya-maya ay may humintong sasakyan, pero hindi kutsi ni Noah. At napamulagat siya nang makitang isang babae ang umibis mula sa driver's seat. Inalalayan nitong bumaba ang lupaypay na si Noah. Kaagad na umakyat ang dugo niya sa ulo. Nagtandara pa siya sa pagtakbo papunta sa gate. What happened to him? Worried niyang tanong sa babaeng noon lamang niya nakita. Nalasing po siya. Sagot nito sa malumanay na tinig. Tulungan mo akong may pasok siya sa loob. Nang maihiga nila sa sofa, si Noah ay nagpaalam na ang babae. Salamat sa paghatid mo sa kanya. Walang anuman. Ako nga pala si Pearl, best friend niya. Ikaw si Ima, di ba? Kinamayan siya nito. Nice meeting you. Madalas kang ikinukwento sa akin ni Noah. Wala siyang nasabing anuman. Napasunod na lamang ang tingin niya sa babae nang lumabas ito. Makirot ang ulo ni Noah nang magising. Pati katawan niya ay sumakit. Nagulat pa siya nang matuklasang basa siya ng pawis at ganun pa rin ang kasuotan. Ang alam niya ay inihatid siya ni Pearl pauwi dahil nalasing siya. Naglasing siya dahil sa isang bagay na kanyang natuklasan. Ima! Sigaw nito, napuot na puot. Hindi man lang siya inaasikaso ng magaling niyang asawa. Ano? Sagot naman ito. Bakit pinabayaan mo ako rito? Sumbat niya. At bakit kita aasikasuhin? Matapang na sagot nito. Kasalanan mo yan dahil naglasing ka. Dapat ay kaya mong panindigan ang pagkalasing mo. Napamulagat siya sa tinura nito. Sa susunod, kapag umuwi ka ulit na lasing, ay pababayaan kita sa labas ng gate. Sabi pa nito bago nawala sa paningin niya. Pagbabayaran mo ito, Ima. Pagbabayaran mo ito. Sa isip-isip niya. Naupo si Ima sa gilid ng kanyang kama habang nagsusuklay ng buhok. Wala siyang balak na pabayaan si Noah pero nakita niyang may bahid ng lipstick ang liig nito kaya hinayaan niyang mamaluktot ito sa sopa. Hindi rin niya binuksan ang aircon bilang parusa rito. Hindi siya martir para asikasuhin ang asawang galing sa pakikipagtalik sa ibang babae. Ang hudas, alalang-alala pa naman ako sa kanya kagabi. Ima! Galit na tawag sa kanya ni Noah buhat sa labas ng kwarto. Hindi siya sumagot dahil naiinis pa rin siya sa ginawa nito. Buksan mo ang pinto! Kailangan nating mag-usap. Wala akong panahon. Paalis na ako. Doon ka na lang sa babae mo makipag-usap. Sa best friend mo at lover mong si Pearl. Sa narinig ay isinipa nito ang pinto. Napalundag siya sa pagkagulat. Damn you!
Huwag mo akong takutin. Ikaw na nga itong may kasalanan ay ikaw pa ang matapang. Walang takot niyang binuksan ang pinto. Ano? Namaywang siya. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at patulak na pinaupo sa kama. Huwag mong matawag-tawag na lover ko, si Pearl, dahil disente siyang babae. Walang nangyari sa pagitan namin dahil magkapatid ang turingan namin sa isa't isa. Tumaas ang kilay niya pero wala siyang sinabing anuman. Napakasama ng ugali mo? Bulalas nito na dinuro-duro pa siya sa mukha. Noong ikaw ang nangangailangan ng kalinga ko ay hindi kita pinagdamutan. Tapos ako ay natiis mong mamaluktot sa sopa? Kung kaya mo lang ako pinakasalan ay upang may mag-asikaso sa paglalasing mo, ay nagkamali ka ng babaeng dinampot. Tinabig niya ito. Lumabas ka at kailangan ko nang magbihis. Nagdilim ang paningin ni Noah. Ano pa ang hinihintay mo? Itinulak pa siya ni Ima sa dibdib. Labas na sabi at nagmamadali ako. Napuno na siya sa katarayan nito. Kinabig niya ito at hinawakan sa ulo. Siniel niya ng halik sa mga labi at hindi niya binitawan kahit nagpumumidlas ito. Pilit niya itong inihiga sa kama nang magsimula itong manipa. Nang sa pakiwari niya ay nagpapaubaya na ito, ay niluwagan niya ang yakap nito. Naging maingat siya sa paghalik nito. Ngunit nang makuha nito ang buo niyang kumpiyansa, ay tuubod lakas siya nitong tinadyakan. Iyan ang kabayaran sa kapangahasan mo. Humihingal nitong sabi, kapag inulit mo pa yun, ay ididimanda kita ng rape. Napamulagat siya sa narinig. Hindi niya iyon mapaniwalaan. Siya kakasuhan ng rape? Walang maniniwala. Rape? Nang uuyam siya ngumiti. Rape is without consent. Makahulugang sabi ni Noah. Lumabas ka na sabi eh. Sigaw pa nito. Tutop ni Ima ang bibig at hindi malaman ang gagawin. Hanggang na mga sandaling iyon ay damang-dama pa rin niya ang mainit na halik ni Noah sa kanyang mga labi. Wala siyang balak magpaangkin dito, ngunit kamuntik na siyang matangay sa kanyang emosyon. She was in love with her husband at kahit ayaw niya iyong tanggapin ay hindi iyon mawawala sa kanyang puso. Nalilito siya. How could she fall in love with the man she hated? Litong nagbihis siya at pumunta kay Pinky. Ito lamang ang nag-iisang taong kaya niyang pagsabihan ng kanyang nararamdaman. Na paano yang labi mo? Tanong ni Pinky nang mapagbuksan ng pinto si Ima. Nasubsob ako sa lababo. Pagsisinungaling niya, nahihiya siyang sabihin dito ang totoo. Pero tingin niya ay hindi ito naniniwala. May nangyari ba sa inyo ni Noah? Wala. Mabilis niyang sagot. Like I said, hindi obra sa akin ang walang hiyon. At sinabi niya rito ang tungkol sa ginawa nitong pagtataksil sa kanya. Ang walang hiyang yun? Dumating ng hating gabi na lasing at gusto ay asikasuhin ko pa siya? May lipstick pa siya sa liig. What do you expect? Lalaki yun. May pangangailangan yun. And sad to say, hindi mo ibinigay kay yun sa iba hinahanap. Hindi siya nakaimik sa sinabi ni Pinky. Kung may nararamdaman ka rin naman kay Noah, ay bakit hindi mo ibigay ang pangangailangan niya? Wala namang masama dahil asawa mo naman siya. Payo ni Pinky sa kanya. Ang swerte naman niya, no? Ismid niya. Naisip niyang pagsasawaan lang siya ni Noah at pagkatapos ay patuloy pa rin ito sa pambababae. Gaga, ikaw ang swerte. Pinky, kapag ba nagustuhan mo ang halik, ang ibig bang sabihin yun ay in love ka na? Inusinti niyang tanong. She was good in business pero pagdating sa mga ganong bagay ay wala siyang kamuwang-muwang. Humagalpak ito ng tawa. Why are you asking me that? Pinky, alam mo naman na kahit minsan ay hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Hindi pa ako nahahalikan. Kanina lang nang halikan ako ng walang hiyang yun. And you like the kiss? Pilyang tanong nito. I was excited. It only means one thing. You love him. Nanghina siya sa narinig. Ayaw niyang ma-in-love sa kahit kaninong lalaki. Lalo na kay Noah. Ano ang gagawin niya? Tinapik siya
ni Pinky sa balikat. Bakit ka namumroblema dyan? Asawa mo naman yan? Oo nga, pero wala ito sa plano ko. I want to hate him forever. Iyon na nga ang mahirap dyan sa hate-hate na yan. Kadalasan talaga ay nauwi yan sa pag-ibig basta opposite sex ang magkakagalit. Sinapo niya ang noo. God, Pinky, anong gagawin ko? Umuwi ka at sabihin mo sa kanya that you are in love with him. No way! Masamang kinikimkim ang pag-ibig, nakakabalyo yan, sige ka. Pananakot ni Pinky. Napabuntong hininga na lamang siya sa isip ay sinabi niyang hindi siya padadaig sa pag-ibig. Strong woman siya at hindi niya balak sirain ang record niyang iyon. Nagtaka ang mga empleyado ng restaurant dahil mainit ang ulo ni Noah. Gayong kilala siya ng mga ito bilang call na amo. Lahat ay tinanong na niya kung nagpunta roon si Emma at iisang sagot. Hindi daw pumunta. Saan kaya nagpunta ang babaeng yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Umalis ito ng bahay na hindi man lamang nag-almusal. Nagmamadali raw dahil maraming naghihintay na trabaho sa restaurant. Pero alas 2 na ng hapon ay wala pa rin ito. At maya-maya lang, bumukas ang pinto at bumalandra ang figura ni Emma. Ang unang-unang pumasok sa isip niya ay lapitan ito at halikan pero naunahan siya ng takot na baka ma-reject na naman. Bakit narito ka? Tanong ni Emma kay Noah. Mataman itong nakatitig sa kanya. Hindi niya gusto ang klase ng tingin nito sa kanya dahil tumalab yon hanggang sa kanyang kaloob-looban. Saan ka galing? Tanong din nito sa halip na sagutin siya. Nagpunta ako kay Pinky. Pumasok ka rito. Utos nito dahil nanatili siyang nakabalandra sa doorway. Ngunit ayaw niyang tumuloy sa loob dahil natatakot siya sa maaaring mangyari sa kanilang dalawa. Uuwi na ako sa bahay. Aniya sabay talikod. Tinawag siya nito ngunit hindi siya lumingon. Mabilis na mabilis ang mga hakbang niya. Nang makauwi sa bahay ay nabutan niya si Lenny na may kaaway sa telepono. Sino yan? Tanong niya. Si Sir Noah po ang hinahanap, ma'am. Nobya raw siya ni Sir. Kinuha niya ang receiver mula rito at galit na nagsalita sa mouthpiece. Kung sino ka man, gusto kong malaman mong kasal na si Noah at ako ang asawa niya. Walang salita buhat sa kabilang linya. Marahil ay nabigla sa sinabi niya. Huwag mo nang guluhin ang asawa ko. Mariin niyang sabi at saka ibinaba ang telepono. Kanina pa iyon tawag ng tawag, ma'am. Ani ni Lenny. Ang kulit-kulit nga ho eh. Naiinis na ako. Ano ang pangalan ng babaeng yun? Nakalimutan ko nga ho, mami. Kinagabihan ay hindi umuwi si Noah sa bahay at wala rin ito sa kondo. Sinubukan niya itong tawagan sa cellphone nang magising siya kinabukasan. Nang makita niyang wala pa rin ito. Hello? Malumanay ang tinig ng babaeng sumagot sa kabilang linya. Parang pamilyar sa kanya ang boses nito. Hello? Sino ka? Bakit nasa iyo ang cellphone ng asawa ko? Hindi ito sumagot. Maya-maya ay narinig niya ang boses ni Noah na halatang inaantok pa. Noah? Nasaan ka? Gigil na tanong niya. Oras na mahuli niya ito, sa aktong nagtataksil sa kanya, ay talagang ididemanda niya ito. Narito ako kay Pearl. Walang anumang sagot nito. Sa sobrang galit niya, ay binalibag niya ang cellphone. Hindi pumunta si Amy sa restaurant kahit sinabi ng supervisor niyang may problema roon. Sinabi niya rito na bahala na itong maghanap ng solusyon. Ni hindi niya itinanong kung ano ang problemang iyon. Kaagad siyang nagpaalam dito at gigil na naghintay sa pagdating ni Noah. Nang bumungad ito sa doorway ay inihagis niya rito ang malita nito. Kung hindi ito nakailag ay tiyak na tinamaan ito sa mukha. Hey! What happening? Gulat na reaksyon nito. Doon ka na sa kondo mo, hayop ka? Dalhin mo na roon ang lahat ng mga gamit mo.
Pinapalayas mo ako sa sarili kong pamamahay? Sinipa nito ang malita papasok sa loob. Pwes, kung ayaw mong umalis dito, ako ang aalis dito. Wait a minute. Nagtaas ito ng kamay. Ano ba ang ikinagagalit mo? May lakas ka pa ng loob magtanong samantalang huling-huli kita na natulog sa bahay ng babae mo? Si Pearl? Di ba sinabi ko na sa'yo na best friend ko siya at walang namamagitan sa amin? At saka, bakit ka ba nagagalit? Hindi ba't napag-usapan na natin na hindi mo pakikialaman ang personal kong buhay? Sinabi ko rin sa'yo na huwag namang lantaran. Nanggigil na siya sa galit. Masakit ang ulo ko. Pagpapahingahin mo muna ako. Tinalikuran siya nito. Kinabukasan ay pumasok na siya sa restaurant at inasikaso ang lahat na trabaho at problema doon. Pagod na pagod si Ima sa pagbibiyahe. Pagdating sa bahay ay nabutan niya si Noah na nakahiga sa sofa habang may kausap sa telepono. Nang makita siya nito ay hindi pa siya pinansin. Nadagdagan tuloy ang init ng ulo niya. Sumandal siya sa dingding at tiningnan ito ng masama. Okay Alice, I'll see you there. Anito bago nagpaalam sa kausap. Ano na naman ang problema mo? Tanong nito nang balingan siya. Malaki. Kaagad niyang sinabi ang nangyari sa restaurant. Ito ang kanyang sinisi. Bakit ako? Kapag naroon naman ako, ay pinapaalis mo ako. Dahil nasisira ang araw ko kapag nakikita kita. Besides, malas ka sa negosyo dahil nang bababae ka. Hindi ako nang bababae. Huling-huli ka na nga ay nagdi-deny ka pa rin. Sino ba ang Alice na yun? Kliyente ko. Kauna-unahan kong kliyente. Nirecommend sa akin ni Pearl. Hahawak na ako ng kaso. May pagmamalaki sa tono nito. Pero tingin niya ay hindi naman ito seryoso. Kawawa lang ang magiging mga kliyente nito. Matatalo tiyak ang mga kasong hahawakan nito. Kinagabihan, dinalhan kita ng gatas para antukin ka. Sabi ni Noah na nakasungaw sa awang ng pinto. Narinig marahil nito na kanina pa siya palakad-lakad dahil brown out at rechargeable lamp ang gamit nila dahil wala naman silang sariling generator. Mainit, hindi rin ako makatulog. Aniyang niyakap ang sarili dahil manipis na pantulog ang suot niya. Pumasok ito at iniabot sa kanya ang isang baso ng gatas. Kung gusto mo, papaypayan kita. Tinitigan niya ito. Naguluhan siya sa mga ipinapakita nito. Madalas ay mabait ito sa kanya pero lagi naman siyang binibigyan ng sama ng loob. Huwag na at baka kung ano pa ang maisipan mong gawin sa akin. Bakit? Asawa naman kita ah. Tumawa siya. Naging asawa mo ko dahil kailangan mo ako. Kailangan mo ng isang katulad ko na kabaligtaran ang katangian sa iyo. Pagtatalunan na naman ba natin kung sino ang higit na nakikinabang sa pagpapakasal natin? Tumaas ang busis nito. Inilapag nito ang baso sa ibabaw ng side table. Hindi ba't malinaw naman na ikaw ang higit na nakikinabang? Kung hindi kita pinakasalan ay nasaan ka ngayon? Hindi siya nakakibo. Malinaw na nakasaad sa testamentong iniwan ni Monina na kay Noah nakapangalan ang lahat ng mga ari-arian nito. Kaunting cash lang ang iniwan nito sa kanya at hindi iyon sapat para makabili siya ng bahay at lupa. Kung kasuhan kaya kita ng adultery, sa kawalan ng masabi ay iyon ang lumabas sa bibig niya. Adultery? Kailan kita niloko? Nang bababae ka, huwag mo nang ikaila. Wala kang ebidensya, Amy. Hayaan mo't maghanap ako ng ebidensya. Mariin niyang sabi. Manda ka na lang. Bumuntong hininga si Noah. Nakakapagod ka, Amy. Nagsasawa na ako sa kakasuyo sa'yo. Bato ka nga yatang talaga. Pagkasabi niyon, ay iniwan siya nito. Ilang sandali pa ay narinig niyang umalis ang sasakyan nito. Pupunta na naman siguro sa babae niya. Gusto sana niyang sundan ito pero baka hindi na niya ito maabutan. To hell with him. Bakit ba siya ang atubagin ko? Bahala siyang bababae. Sa isip-isip ni Amy. Noah, puwen sa view. Pabagsak na isinara ni Noah ang pinto ng condominium unit niya nang makapasok siya. Inis na inis siya sa mga nangyayari sa kanya.
Nakasabay niya sa elevator ang nakatira sa katabing unit. Matagal na niyang nahalata na may gusto sa kanya ang babaeng iyon. At nang sandaling iyon nga'y nagpakita ito ng motibo sa kanya, pero hindi man lamang nagising ang interes niya. Kinonsola niya ang sarili. Mula nang mag-asawa siya, ay wala na siyang desire sa mga sexy at magagandang babae na kusang lumalapit sa kanya. Pero in fairness, ay maganda naman talaga si Amy. Hindi nga lang ito pala ayos, pero kahit hindi na nito baguhin ang pananamit, ay nakaka-attract pa rin ang inosinteng mukha nito. A certified virgin at the age of 27. Iyon pa ang isa sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto niya itong maangkin. Isang araw ay nag-uusap sila ni Pearl. Siguro ay hindi ka lang aware pero may pakiramdam ako na noon pa ay umiibig ka na kay Ima. Sabi sa kanya ni Pearl, huwag mong dayain ang iyong sarili, Noah. Bumalik ka roon sa bahay ninyo. Hindi mo siya dapat hinayaang mag-isa sa gabi. Useless din naman kung naroon ako dahil ubod siya ng kaartihan. Hiwalay kami ng kwarto. Ikaw ang lalaki kaya ikaw ang magsabi na magsama na kayo sa isang silid. One more thing, Noah. Huwag mo siyang lalayasan kapag nag-aaway kayo. Just stay beside her. Pero hindi ko na yata kayang pakitunguhan ang kagaya niya. Ang hirap niyang intindihin. Kahit anong panunuyo ang gawin ko, ay nagtataray pa rin siya. It's a challenge to you. Alisin mo ang katarayan niya. Gamitin mo ang nag-uumapaw mong charm. Ima, points of view. Malapit nang mag-alas 12 ng gabi pero hindi pa rin nagkakakuryente. Inaantok na si Emma kaya nahiga siya sa sahig dahil mas malamig doon. Nagsapin lang siya ng manipis na kumot. Ibinukas niya ang pinto at bintana upang malayang makapasok ang hangin sa loob ng kanyang silid. Nakatulog siyang ang laman ng isip ay kung sinong babae ang kasama ni Noah. Nagising siya nang maramdamang may bumuhat sa kanya. Nang magdilat siya ng mga mata ay ang asawa niya ang kanyang nakita. Bakit sa sahig ka natutulog? Tanong nito sa malumanay na tinig. May kuryente na pala, umaandar na ang aircon. Mainit kanina, mahinang sagot niya at saka muling pumikit na maramdamang lumapat na ang likod niya sa kama. Thank you, maikling sabi niya. Pakisara na lang ng bintana bago ka lumabas. Walang tugon, buhat dito, pero narinig niya nang isara nito ang glass window, pati na ang blinds. Narinig din niya nang sumara ang pinto. Tumili si Ima nang magising na may nakayakap sa kanyang biwang. Itinulak niya kaagad ang katabing asawa. Bumagsak si Noah sa sahig. Oh shit! Bulalas nito dahil tumama ang tagiliran nito sa paa ng side table ng kama. Shit ka rin! Namaywang siya. Bakit dito ka natulog, ha? Tinamad na akong pumunta sa kwarto ko. Walang anumang sagot nito. Nagdududa ang tinging ipinukol niya rito. Sinuri niya ang sarili. Hey, wala akong ginawa sa'yo. Bakit ka nakayakap sa akin? Hindi ko alam yun, tulog ako. Huwag ka nang matulog uli sa tabi ko ha. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso ay nagustuhan niya ang kaisipang katabi niya ito sa pagtulog. Ayaw lamang niyang ipahalata at baka lumaki ang ulo nito. Pasalamat ka nga at tinabihan kita. Women are dying to sleep with me. Inis niyang binato ito ng unan. Lumabas ka na nga. Pagbaba niya ay nadatnan niya ang katulong na umiiyak. Gusto nitong umuwi dahil nagkasakit daw ang ina nito. Magkano ba ang kailangan mo pag uuwi ka sa probinsya niyo? Malaki ho, ma'am. 10,000 ho. Bigyan mo na, Ima, sabi ni Noah na sumungaw sa doorway ng kitchen. Napatitig siya rito. Naka-swimming trunks ito ng itim. Lantad ang magandang belt ng katawan nito. Saglit siyang natulala. Ako na lang ang magbibigay sa iyo, Lini, sabi ni Noah na tumalim ang tingin sa kanya. Magbibigay naman talaga siya, naunahan lang siya nito. Nainis siya dahil tila pinagmukha siya nitong ganid sa pera. Tuloy-tuloy itong pumanhik sa itaas, pinasunod nito si Lini. Sumunod din siya sa mga ito. 20,000 yan, nasa iyo.
ang desisyon kung babalik ka talaga o hindi, sabi ni Noah matapos abutan ng pira si Lenny. Nakita siya nito na nakasungaw sa pinto. Sige Lenny, sagot ko na ang pamasahe mo sa eroplano para mabilis ang pagdating mo sa Bacolod. That's my wife, sabi ni Noah sabay lapit at takbay sa kanya. Nakadama siya ng matinding discomfort kaya mabilis siyang lumayo rito. Halika sa kwarto ko, Lenny. Tumunog ang telepono sa sala at siya sana ang sasagot niyon. Pero parang batang nakipag-agawan si Noah sa kanya. Hello? He said in a charming voice. Yes, sweetheart. At 5 o'clock. Tumingin ito sa kanya at hininaan ang boses. I'm excited. See you, bye. Sino na naman yun? Tanong niya na hindi aware sa pamumula ng kanyang mukha. Maging honest nga tayo sa isa't isa, sabi ni Noah na lumapit sa kanya. Halos idikit na nito ang katawan sa kanya. In love ka ba sa akin? Be honest, hindi ka naman ikukulong kapag inamin mo ang totoo. Ang kapal ng mukha mo? Hindi ka in love sa akin? Nagkibait ng balikat ito. Huwag kang magsisilos kung ganun. May usapan nga tayo na. Itinaas nito ang magkabilang kamay. I won't buy that. In love ka sa akin kaya ka nagsisilos. Mamamatay na muna siya bago niya aminin dito iyon. Okay, hindi na kita pakikialaman. That's good. Anitong sumigla ang mukha. Magkasakit ka sana na isaloob niya bago ito tinalikuran. Balak ni Ima na magtayo ng branch ng restaurant sa Cebu. Nang sa ganon ay hindi siya masyadong kabahan sakaling humina ang income niyon sa Makati. Pero ang problema ay kulang ang kapital niya. Ibenta mo na lang yung kondo mo para pandagdag sa puhunan. Suhestyon niya kay Noah na inabutan niyang nagbabasa ng libro sa Civil Code. Saan ako pupunta kapag nag-away tayo? Protesta kaagad nito halatang nang-aasar. Ang sabihin mo, doon mo dinadala ang mga babae mo. Natigilan siya nang malala ang pangakong hindi na niya pakikialaman ang personal life nito. Be practical, malaki naman itong bahay para sa ating dalawa. Pupunuin ko ito ng mga bata at kapag hindi nagkasya ay doon ko dadalhin sa kundo. Tila wala sa loob na sansala nito. Mga bata? Balak mong mag-ampon? Hindi Ako ang ama ng mga batang yun. Bakit? Marami ka bang anak sa labas? Tumitig ito sa kanya. Iwan kung ano ang nakita nito sa mukha niya at humagal pa ito ng tawa. Nababaliw ka na ba? Hindi. Hindi ako papayag na ibenta ang condo unit. May sentimental value sa akin yun. Ang totoo ay gusto na rin ipagbili ni Noah ang kanyang condo unit. Pero ayaw niyang gamitin niyon ni Ima sa negosyo dahil lalo lamang itong magiging busy. At naniniwala siya ang mga taong busy ay walang panahon sa pag-ibig. Lalo siya nitong hindi maasikaso pag nagkataon. Lalong naging busy si Ima ng mga sumunod na araw. Halos ay wala na siyang panahong kumain dahil sa pagnanais na mapaunlad panglalo ang kanilang negosyo. At nainis siya ng husto kay Noah dahil hindi na ito gumagawa sa loob ng bahay. Hindi naman ako pwedeng kumuha ng katulong dahil sayang din ang ibabayad natin at nagtitipid ako ngayon. Besides, nangako naman si Lenny na babalik. Litanya niya nang magising na wala maski mainit na tubig sa thermos. Nakatingin lang si Noah sa kanya. Diretsahin mo na nga ako. Lumapit ito sa kanya. Gusto mo ba ako ang gagawa sa mga gawain dito sa bahay? Diba? Dapat lang dahil wala kang trabaho. Nakalimutan mo na yatang may hawak akong kaso ngayon. Kaso ba talaga? Baka naman babae lang yun. Nagsisilos ka na naman. Siguro nga ay in love ka sa akin. Aminin mo na at malapit nang magunaw ang mundo. Sayang kung hindi mo maipadarama sa akin. Excuse me? Ikaw yata ang nagsasayang ng panahon mo. Marami na akong achievements. Taon-taon ay outstanding businesswoman ako. Nakita mo naman, kilalang kilala ang restaurant natin, diba? At ang pangalan ko, matunog na matunog sa business world. Popular ka nga, pero bakit walang lalaki sa buhay mo?
Dahil hindi ko kailangan ng lalaki. Mariin niyang sabi. Alam mo, Ima, napapagod na ako sa sit-up natin. I want to be a father. Gusto ko ay maging tunay tayong mag-asawa. Napanganga siya sa tinura nito. Tigilan na natin ang pagtatalo na para tayong mga bata. Nagkibit, balikat siya, hindi niya alam ang sasabihin. Hinawakan siya nito sa baba, ngunit tinabig niya ang kamay nito dahil pakiramdam niya ay nagtayuan ang lahat ng mga balahibo sa katawan niya. You have to choose between me and your business. What? Kumunot ang noo niya. Naluloko ka na ba? Siyempre, sarili ko ang pipiliin ko. You don't understand what I mean. Ang ibig kong sabihin ay kailangang alisin mo ang pagka-selfish mo kung ayaw mong mawala ako sa buhay mo. Kung magsalita ka ay para namang iniibig kita. Natutuhan na kitang mahalin, Emma, at naniniwala akong pareho tayo ng nararamdaman. Alam mo, Noah, kung gusto kong ibigin ka, ay mangyayari yun. Then love me. Anitong nangislap ang mga mata. Sinasabi ko na nga, ba't pinipigilan mo lamang ang iyong sarili? Nararamdaman ko yon sa tuwing nagkakaroon tayo ng physical contact. Pinamulahan ng mukha si Emma. Hindi siya makatingin kay Noah. Panahon na para maging honest tayo sa isa't isa, Emma. Let's have babies. Tinangka nitong halikan siya sa mga labi, ngunit umiwas siya. May pakiramdam siyang hindi na niya kayang kontrolin ang sarili. Let's make a deal. Kapag nanalo ka sa kasong hinahawakan mo, ay desisyon mo ang masusunod sa bahay na ito. At saka pwede na tayong mag-anak. Pero kapag natalo ka, ay ako lagi ang magdedesisyon. Bakit may kondisyon pa? Reklamo nito. Patunay yon na pwede ka nang maging ama dahil seryoso ka na sa buhay. Pumayag naman ito. One more thing. Ano na naman ang kasunod? Huwag ka nang mambabae. Kapag natalo ako, kahit manalo ka o matalo, kailangan itigil mo na ang pambababae. Matagal na akong walang ibang babae para malaman mo. Iniwasan ko na yung mga tumatawag sa akin. Mabuti naman. Mabuti talaga akong tao kaya ipagluto mo ako ng breakfast. Hindi na nag-isip na kumilos siya. Tapos na siyang magluto nang ma-realize ang kanyang katangahan. Nagdabog siya nang kumakain na sila. Masarap kang magluto ah, the best. Thank you, mabulunan ka sana, sabi pa niya. Na mga sumunod na araw ay hindi na makausap ni Emma si Noah. Lagi itong nagkukulong sa kwarto at nagbabasa ng law books. Madalang na rin itong lumabas ng bahay, pati ang pagkain ay madalas nitong nakakalimutan. Wala siyang choice kundi ang intindihin ito. Kinagabihan, nang umuwi siya, ay sa kwarto nito siya dumiretso. Nakaawang ang pinto niyon, kaya kitang-kita niya ang itsura nito. Nakadapa sa kama habang hawak ang isang makapal na libro, pero tulog na ito. Naaawa siya rito, tila nakatulugan na nito ang pagbabasa. I hope you can make it. Bulong niya sa tainga nito bago ito iniwan. Pababa ng hagdan si Emma nang marinig niyang may kausap si Noah sa telepono. Huminto siya at pinakinggan ito. You know, I'm a married man, Kyle. Akala ko ba ay nagkaunawaan na tayo na hindi mo na ako guguluhin? Narinig niyang sabi nito, seryosong-seryoso ang mukha. Nasisiyahan siya sa narinig. Nagbago na nga siya, na isaloob niya. May ngiting sumungaw sa kanyang mga labi. Maingat siyang bumaba nang makitang tapos na itong makipag-usap. Ngintitian niya ito at binati. Mukhang maganda yata ang gising mo ngayon ah. Maganda ba ang takbo ng business? Yeah, may nakausap na akong tao na interesadong makipagsusyo sa akin para sa branch na bubuksan sa Cebu. Closed deal na ba? Tumango siya. Bakit hindi mo muna ikinonsulta sa akin? Akala ko ba ay nasa akin na ang full right sa pagmamanage ng restaurants? Besides, wala ka namang amor sa business. Useless din kung hihingi ako sa iyo ng opinion dahil ako rin naman ang masusunod sa bandang huli. Pero na-realize niyang may pagkakamali nga siya. Humingi siya rito ng apology. Nang sumunod na mga araw, ay lagi niyang natatagpuan ang sariling matamang nakatitig dito. Lagi naman itong subsob sa pagbabasa ng mga law books, kaya hindi siya nito napapansin. Baka gusto mong mamasyal, Noah. Mamasyal? Sige. Pero natigilan ito nang may maalala.
Oh, sorry, but I can't go with you. Bukas na nga pala ang last hearing ng kasong hawak ko. I understand. Hindi na rin niya maintindihan ang sarili kung bakit ayaw na niyang magtaray dito. Excited si Ima nang umuwi ng gabing iyon dahil gusto na niyang malaman kung ano ang resulta ng kasong hinawakan ni Noah. Papasok pa lang siya sa gate ay tinawag na niya ang pangalan nito, subalit walang sagot buhat dito. Dumiretso siya sa silid nito. Doon ay nakita niya ang isang nakatiklop na papel sa ibabaw ng side table ng kama nito. Kagad niya itong binasa. I lost the case. Yun lang ang nakasulat sa sulat. Nang tingnan niya ang closet nito ay wala na yung laman. Pumatak ang luha niya. Bakit ka narito? Tanong agad ni Noah nang puntahan ito ni Ima sa condo unit nito. Bakit ka umalis? Ganting tanong niya sa halip na sagutin ito. Wala nang dahilan para manatili ako roon. Magkanya-kanya na lang tayo, Ima. Umiyak ang kalooban niya sa narinig pero nanatili siyang matatag. It's fine with me. Nang makauwi siya, ay umiiyak siya. Everybody thinks that I'm a strong woman, sabi niya sa kanyang portrait na nakasabit sa loob ng kanyang silid. Pero bakit ako umiiyak ngayon? Tumunog ang telepono ngunit hindi niya sinagot. Wala siya sa mood na makipag-usap kahit kanino. Naupo lang siya sa gilid ng kama at tulalang nakatitig sa kawalan. Matagal siya sa ganong ayos na maisip niyang marami siyang dapat gawin. Kailangan niyang bumili ng plane ticket para sa pagpunta niya sa Cebu kasama si Kinji, ang magiging kasosyo niya. Filipino-Chinese ito, 35 years old na pero binata pa rin. Noah, points of view. Pinag-isipang mabuti ni Noah ang nangyari sa buhay niya at isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Gagawin niyang legal ang paghiwalay nila ni Ima. Simple lang ang pangarap niya sa buhay, ang maging isang ama, at hindi yon matutupad sa piling ni Ima. Tinanong niya ang sarili kung bakit nagtiis pa siya ng ilang buwan sa piling nito. Sana ay nakipaghiwalay na kaagad siya nang mamatay ang kanyang amama. Mahal na mahal niya si Ima. Wala na siyang ibang gustong makasama habang buhay kundi si Ima lamang. Natuwa si Ima nang marinig ang busis ni Noah sa kabilang linya. Nagbago na marahil ang isip nito at hindi na makikipaghiwalay sa kanya. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Yes, Noah. What is it? Malumanay ang tinig niya. Gusto kong ipaanol ang kasal natin. Nabigla siya sa narinig, hindi kagad siya nakapagsalita. Don't worry, dahil hindi maapektuhan ang profit sharing natin sa desisyon kong ito. Dagdag pa nito. Kung yan ang gusto mo, sabi niya sa kontroladong tinig. Pero anong ground naman ang gagamitin mo? Marriage without sex. Agad nitong sagot. Gusto na niyang sabihin dito na nakahanda na siyang maging asawa nito ngunit pinigilan siya ng kanyang pride. Sa isip-isip niya, gusto niyang mananatiling asawa nito. Ayaw niyang magpaanol. Ako ang palalabasin mong may problema? Nagpoprotesta ang tinig niya. Iyan naman talaga ang totoo, diba? You are not capable of loving. You are selfish. Pero nakahanda na akong ibigin ka. Sa isip-isip lang niya, ito. Ngunit nagpaalam na lamang ito sa kanya ay hindi pa rin niya nasabi ang tunay na nilalaman ng kanyang dibdib. Do you like the place? Paulit-ulit itong tinatanong ni Kinji kay Ima pero hindi iyon rumehistro sa kanyang isip. Are you with me, Ima? Tinapik siya nito sa balikat. Come again? Aniyang tila nagising mula sa pagtulog. I'm asking you kung okay na sa iyo ang commercial lot na ito. Iginala niya ang paningin sa paligid. Napapaligiran sila ng naglalakihang building. Sa tingin niya ay maganda nga ang location na pinili nito. Pero hindi siya makapag-concentrate. Kung okay na sa iyo ang lugar na ito, ay kausapin kaagad natin ang kaibigan kong construction engineer. Sinikap niyang pagandahin ang kanyang mood, ngunit nabigo siya. I'm tired, Kinji. Pwede bang magpahinga na muna ako? Pag-iisipan ko muna ito. Napatitig ito sa kanya. Bago sila umalis ng Maynila ay sarado na ang kanilang usapan. Na-describe na nito ang lugar na pagtatayuan nila ng restaurant at nagustuhan niya. Why, Ima?
Hindi ba okay sa iyo ang lugar na ito? Bakas ang disappointment sa tinig nito. I like it, sabi niya. Pero gusto ko munang magpahinga. Nihatid siya ni Kinji sa hotel na tinutuluyan niya. Nang nasa loob na siya ng pribadong silid ng hotel ay hindi naman siya makapag-relax. Hindi mawaglit sa isip niya si Noah kahit ano ang gawin niya. Natagpuan niya ang sariling tinatawagan nito sa cellphone nito. Si Pearl ang sumagot sa tawag niya. Kumulo ang dugo niya. Kung nasarapan lamang niya ito, ay nihampas na niya ang kanyang cellphone sa mukha nito. Sinabi ko na nga ba't may relasyon kayo? Akusa niya. Nagkakamali ka, Ima. We are just best friends. Hindi siya naniniwala sa sinabi nito. Galit niyang ini-off ang kanyang cellphone nang hindi nagpapaalam dito. Tumawag ka raw kanina, Ima. Sabi ni Noah nang muli niya itong tawagan. Telepono ng hotel ang gamit niya. Yeah, it's about business. I'm here in Cebu. Nakita ko na ang location at nagustuhan ko. I'm now asking your permission kung itutuloy ko ang pagpapatayo ng restaurant dito. Ikaw ang expert pagdating sa ganyan kaya ikaw ang magdesisyon. Tila wala na itong ganang makipag-usap sa kanya. Bumuntong hininga siya. Would you like to see the place? Inipon niya ang lakas niya para itanong yon. Gusto ko sana pero busy ako. Inaasikaso ko ang annulment. I understand. Putol niya sa iba pang sasabihin nito. Sige, iyon lang naman ang itinatawag ko sa iyo. Bye! Kahit problemado ay naayos pa rin ni Ima ang mga dapat ayusin sa pagpapatayo ng restaurant sa Cebu. I'll visit her once a week, sabi niya kay Kinji, na siyang maiiwan doon upang i-monitor ang construction na iyon. Si Noah agad ang tinawagan ni Ima nang dumating siya sa bahay. Oh, Ima, what is it this time? She told him about the business. Good, tiyak na masaya ka na naman. Panibagong achievements na naman yan. Congratulations, Miss Ramos. Tinawag siya nitong Miss Ramos. Ibig sabihin ay ayaw na talaga nito sa kanya. Labis siyang nasaktan. I'm still your wife, Noah, mariin niyang sabi. Naisampa ko na sa korte ang annulment. Malamig na sabi nito. Still, asawa mo pa rin ako dahil hindi pa naman approve yun. Napaka-selfish mo talaga. Sige, bye. May date pa ako. Hindi na nito hinintay na magsalita siya. Ini-off na nito ang cellphone. Mag-isa lang si Ima sa bahay. Hungkag na hungkag ang pakiramdam niya sa tuwing umuwi siya at lagi niyang naiisip si Noah. Hindi man lamang siya nito dinadalaw. Nitawag, buhat dito ay wala siyang natanggap. Namimiss na niya ito kaya nag-imbento siya ng dahilan para tawagan ito. How about this house? Bungad niya nang marinig ang boses nito. Paalisin mo ba ako kapag na-annulled na ang kasal natin? Malaki ang bahay na yan, tamang-tama sa plano kong magkakaroon ng 100 anak, sabi nito. Pero ayoko namang isipin mo na wala akong konsiderasyon, kaya ibibigay ko sa iyo itong kondominium ko. Wala ka namang balak magpamilya, di ba? Sino ba ang ipapalit mo sa akin? Wala sa loob na inaitanong niya. Si Pearl ba? I told you, she is my best friend. Definitely, ay hindi siya. Siguro ay si Kylie. Akala ko ba ay iniiwasan mo na ang babaeng yun? Oops, it's my personal life. Ima, lumagpas ka sa boundary. Napahiya siya kaya iniba niya ang usapan. Pupunta nga pala ako sa Cebu the next day. Baka gusto mong sumama sa akin. Saka na lang ako pupunta roon kapag tapos na ang construction ng restaurant. Ang pagtanggi nito ay rejection para sa kanya. Gusto niya itong awayin ngunit alam niyang wala na siyang karapatan dito. Nagpaalam na lamang siya rito. Noah point sa view. Ima! Nagising si Noah nang marinig ang sariling tinig. Pawisan siyang bumangon at tiningnan ang wall clock. 12:00 na ng gabi. Nanaginip siya ng masama. Nabundol daw si Ima ng kutsi habang tumatawid ito sa kalsada. Kitang-kita niya nang bumulagta ito. Huwag naman sana, bulong niya at saka dinampot ang odotribo ng telepono. Mabilis niyang idinayal ang cellphone number nito. Lalaki ang nakasagot sa kanya. Kumulo kagad ang dugo niya. Who is this? Where is my wife?
Is this Mr. Agustin? Anang boses na tila na-relieve. Ako nga, sino ka ba? I'm Kinji, kasusyo ninyo sa restaurant na bubuksan dito sa Cebu. I'm here in the hospital, narito ang asawa mo. Parang sasabog na bomba ang dibdib niya. Kanina pa ako tumatawag sa bahay ninyo pero walang sumasagot sa phone. Tumawag naman ako sa restaurant pero sabi ng nakasagot doon ay hindi nila alam kung nasaan ka. What happened to my wife? Is she okay? Sang hospital siya naroon. Tell her I'm coming. Na-aksidente siya on her way here. But don't worry, ligtas na siya. Please come over here. She keeps calling your name. Nagising si Ima na may humawak sa kamay niya. Nang magdilat siya ng mga mata, ay sinuwa ang kanyang nakita. Pumatak agad ang luha niya. 2 buwan ding hindi niya ito nakita at nakausap man lamang. Salamat at narito ka, sabi niya sa mahinang tinig. Nararamdaman niya ang pagkirot ng kanyang ulo. Ligtas na siya sa panganib, iyon lang ang pinsalang natamo niya dahil mabagal ang pagpapatakbo ng kutsing nakabundol sa kanya. Kaya lang siya nito nabunggo ay dahil hindi nito akalain na tatawid siya. Sabi sa akin ni Kinji ay tinatawag mo raw ang pangalan ko. Malumanay ang tinig nito at panay ang haplos nito sa mukha niya. Because I love you, pagtatapat niya. Patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Don't leave me please, huwag mong ituloy ang pagpapaanol sa kasal natin. I'll do everything for you. Mamahalin kita ng buong puso. Silly. Natatawang sabi nito. Noon ko pa sinabi sa iyo na mahal kita pero ayaw mo akong paniwalaan. Ang tigas-tigas ng kauluban mo. Hindi siya nakaimik sa sinabi nito. Nakahanda ka na bang bigyan ako ng anak? Kahit 1 dosina pa. Hinagkan siya nito sa mga labi. Let me tell you something. Bulong nito sa kanyang tainga. Ikaw lamang ang laman ng puso't isipan ko. Wala na akong ibang babaeng hinangad na makasama habang buhay kundi ikaw lamang. Kailan mo pa yan naramdaman? Magmula noong ikasal tayo. Noah, aaminin ko nang may pagtingin din ako sa iyo. Hindi ko lang masabi dahil una, nahihiya ako. Baka kasi pagtawanan mo ako. Hindi ko rin nasisiguro kung totoo yung mga pinapakita at sinasabi mo. Pero deep inside me, napasok mo na ang puso ko, Noah. It's enough. Sapat nang malaman kung pareho tayo ng nararamdaman. Ang gusto ko ngayong gawin mo ay magpahinga ka, saka tayo mag-usap pag malakas ka na. Okay? Yumuko ito at niyakap siya ng mahigpit. Makalipas ang ilang araw ay nakauwi na siya sa bahay nila. Are you okay? Malambing na tanong ni Noah. Matapos nitong angkinin si Ima. Masakit ang buong katawan niya, lalo na sa pribadong party, pero napakaligaya niya. Yes, and I'm happy. Would you mind if I make love to you again? Umiling siya. Pero nang makita nito ang pagod na bumakas sa kanyang mukha ay hindi nito itinuloy ang gusto. Sa halip ay hinagkan siya nito sa noo at niyakap ng mahigpit. Matulog ka na muna, sweetheart, sabi nito sa kanya. Marami pa namang pagkakataon. Hinaplos niya ang mukha nito. I love you, Noah. I love you too, sweetheart. Nagpakasal sila ulit sa simbahan. At makalipas ang 1 buwan, ay nabuntis na si Ima. Kambal ang magiging anak nila. 1 babae at 1 lalaki. Pwede bang 2 lang ang magiging anak natin, sweetheart? Oo naman. Hinagkan siya nito sa noo. Pahihirapan ko ba naman ang nag-iisang babaeng minahal ko ng ganito? Niyakap niya ito ng mahigpit. Ikaw ang pinakamatamis na tagumpay na dumating sa buhay ko, my beloved husband. Ikaw naman ang kaisa-isa kong tagumpay. Sana ay manalo na ako kapag muli akong humawak ng kaso. Mananalo ka na dahil inspired ka na at saka tutulungan kita, sweetheart. Thank you, my dearest wife. At nagsilyong muli ang kanilang mga labi. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa pakikinig. Bye-bye! Jesus love us. God bless us all.